glad tonight that these preachers are with us at ako'y naniniwala na tayo po'y pagpapalain ng Panginoon sa gabing ito. And shall we all stand please as I call Pastor RJ to come and preach the word for us. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po Sir Noel. Tuloy-tuloy na po tayo at buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po tayo sa John. At salamat po muli na makabalik po sa ating simbahan. At para sa akin ay pag ako'y nakabalik po dito at nakaka-fellowship ko ang ating mahal na pastor ay maraming natututunan. Walang katapusan na katotohanan na narinig namin lagi sa ating mahal na pastor. Kaya alam nyo, maganda yung sasamantalahin natin lagi ang salita ng Diyos. Pag nagsasalita at nagtuturo, nangangaral, nagbipreach sa atin, lagi ang ating mahal na pastor. Napaka-importante yan. Ano po? Okay, dito po tayo sa John chapter number 1. John chapter number 1. John chapter 1. Verse number 43 down to verse number 46. Verses 43 to 46. Ano ho? Okay, sundan nyo lamang habang binabasa natin o binabasa ko yung mga talatang ito. Sandali lang naman ito. Verse number 43, sabi dito, John chapter 1, verse number 43. The day following, Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip, and said unto him, Follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see. So makikita nyo po, mula verse number 43 down to verse number 46, ay makita nyo po, yung pong ano makikita natin dito na tao na nag-ipag-communicate. Laging paulit-ulit na sinasabi sa mga talatang yan, si Philip. Kaya ang pag-uusapan natin sandali ngayong gabi ay the twofold basis of Philip's discipleship. The twofold basis of Philip's discipleship. Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa hapon pong ito o gabing ito. Salamat po sa privilege na makatayo po dito. At salamat, Panginoon, na meron kaming pastor na lagi pong nag-feed sa amin, Panginoon, ng inyo pong mga salita. Salamat po na meron kaming Diyos kagaya po ninyo. Salamat na meron kaming we have the Word of God. We have the Word of God in our hands, oh God. Salamat na meron kaming simbahan. Salamat na meron kaming men of God na binigyan niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, na nagtamo kami ng kaligtasan. At ngayon pong gabi, muli niyo kaming kausapin. At ingatan niyo po, Panginoong Diyos, ang aming po mga kapatiran. At salamat na lagi pong may paraan, Panginoon, na kami po'y patuloy na nagsasama-sama, Panginoon, at makapakinig, matuto lagi mula po sa inyo pong mga salita. Pagpalain niyo pong bawat tahanan, Panginoon. Ingatan niyo po yung aming pong mga connections sa aming pong internet, Panginoon. At anuman pong karamihan na pwede niyo pong makita, masumpungan sa aming pong mga puso, kami inyong patawarin, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Pwede na pong po. Now, dito po sa binasa natin, I hope na, alam niyo, napakaganda po yung ating nakita mula sa pamilya na nag-devotion. Alam nyo, yan din po yung sinasabi ko lagi doon sa mga kapatiran natin sa PMA. Dapat lagi, sabi ko sa kanila, laging may family devotion. May family
devotion, family time with God. Napakalaga po yung kung meron mang pinakamalaga na oras natin sa buong maghapon, sa buong linggo, ay yung oras natin sa Panginoon. Amen? Oh, ewan ko. Pero walang tatalo dyan. Alam nyo ba, pagka ang pamilya nananalangin sa Panginoon, that's the best moment for the family. Amen. When the family, mga kapatid, ay nagdi-devotion, binabalangkas yung salita ng Diyos. Oh, napakaganda yung pamilyang yan, mga kapatid. At yan yung hindi dapat nating i-miss. At i-miss sa bawat pamilya natin. Pag ang pamilya nakaupo, mga kapatid, at nakikinig ng mensahe ng Diyos, mga kapatid, ay walang tatalo sa oras na yan para sa bawat pamilya. Kaya yung mga hindi dapat nating ibigay na oras, mga kapatid, sa dyablo. Kasi yun yung mga oras na gustong kunin ng dyablo sa pamilya po natin eh. Kasi pag nakuha ng dyablo yung mga oras na yan, mga kapatid, sa ating pamilya, mga kapatid, diyan tayo magsisimula na lalayo tayo sa Panginoon. At pagka ang pamilya natin malayo na sa Diyos, wala na tayong pag-asa. Wala na ho, magulo na ang pamilya. Kaya ngayon pong umaga, ngayon pong gabi, ay pag-uusapan natin sandali, mula po sa mga talatang nabasa natin, ay yung pong batayan ni Philip sa kanyang discipleship, in his discipleship life, mga kapatid. Alam nyo, kahit gaano ka katagal na Kristiyano, kailangan mo pa rin yung may magdi-disciple sa'yo. Walang katapusan po eh. Ewan ko ha, pero sa akin, pag ako nakikinig kay Pastor, maging sa mga fellowship namin, sa pagkatapos kumain, bago kumain, habang kumakain, alam nyo, sa akin, tinitreasure ko yun na masigit sa ginto. You know, Word of God, we must learn to treasure the Word of God more than gold and diamond. Walang tatalo dyan. Yung ginto, may katapusan yan. Yung diamond mo, may katapusan yan. Yung profession mo, may katapusan yan. Pero ang salita ng Diyos, walang katapusan. Meron tayong ebidensya. Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but the Word of God shall not pass away. Yan yung magandang kayamanan ng bawat pamilya. Wala nang tatalo dyan. Kaya maganda makita natin, yung pong pagkakataong ito, sabi ng Bible dito, makikita natin, of course, ang ginamit ng Diyos para isulat ang Book of John is no other than John. John the Beloved. John the Beloved. Alam nyo, kung inyo pong kikilalanin, ito pong si John, ay napakaganda po yung kanyang testimony with the Lord Jesus Christ. With the Lord Jesus Christ. Itong si John. John. Kilala niyo ba si John? Amen. John. Siya'y tinawag na siya yung nagpahayag, mga kapatid, na sabi niya, for God so loved the world. Kaya makita niyo, mga kapatid, ang Book of John ay sinulat ito ni John, at itong si John, mga kapatid, hanggang doon sa 1st, 2nd, and 3rd John, makikita natin, in-express, ipinahayag ni Apostle John kung sino ang Panginoong Hesukristo. Yung love. Nakita nyo yung hinighlight ni John the Beloved, sabi ng Biblia, God is love. God is love. So the Book of John is, present ito ni John sa world, sa mundo. Kaya nga sabi niya, for God so loved the world. Kaya kilala natin, kikilalanin natin na maigi kung sino si John. Siya'y tinawag na Apostle of Love. Apostle of Love. Yan po si John. Bakit po? Sapagkat naranasan niya mismo yung pag-ibig ng Diyos. I believe, mga kapatid, tayo po na nagsasabing tumanggap kay Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas natin, naranasan din natin at nararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Napaka-importante yan. Now, titignan natin, sino po si Philip? Si Philip ay tinawag siyang the show me apostle. Di ba? The show me apostle.
In John chapter number 14, verse number 8, alam nyo, merong sinabi si Philip sa Panginoon. Sabi niya, Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficient us. Napuntan natin ito. Kasi ang ganda tong tagpong ito. In John chapter number 14, please. John 14. Tingnan nyo po. Kasi ang ganda nito eh. Makikita natin alam niyo si Philip ay meron siyang tinatawag na analytical character, at saka meron siyang tinatawag na practical character. So ina-analyze niya yung mga sinasabi ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, iniisip niya. And then, pagkatapos niya ma-analyze yung sinasabi ng Panginoon, ay meron siyang tinatawag na practicality. Ibig sabihin, merong lagi si Philip yung tinatawag na why and how. Why and how. Alam niyo, hindi masamang tanong ka sa Panginoon, Panginoon, why? And the next is how. Practical, ibig sabihin, maganda yung naunawa mo yung isang bagay, mga kapatid, tapos i-actual mo sa buhay mo. Ibig sabihin, gagawin mo. Kaya napakaganda, kaya nga, hindi tayo magkakaroon ng why kung hindi natin ina-analyze yung mga mensahe ng Diyos sa buhay po natin. At pagka hindi natin ina-analyze, mga kapatid, where is now the how? Wala na po. Kaya karamihan sa atin, hindi natin nai-enjoy yung buhay natin with the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi parang nakikinig lang tayo, mga kapatid, na-hypnotize. No, Christianity is not hypnotism. Christianity is not hypnotism. Christianity is always life with the Lord or from the Lord Jesus Christ. Yan po yung pagiging Kristiyano. Napuntahan po natin ito. In John chapter 14, tingnan niyo po dito. Sabi ng Bible, in John chapter number 14, verse number 1, let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Now, makikita natin, sino pong nagsasalita dito? Panginoong Hesukristo. Sino pong kausap niya dito? Of course, nandoon po yung nandoon yung mga disciples, nandoon yung mga apostles. Sabi ng Biblia dito, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. And whither I go, you know, and the way, you know. Sinong sumagot dito? Sino nagsalita? Thomas. Ano sabi ni Thomas? Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Di ba? Kasama na nila ang Panginoong Kristo. Tignan niyo po na maigi, ha? Physically, nakasama nila ang Panginoong Kristo. Physically. Pero, may mga katanungan pa rin sila sa Panginoong Kristo. Tayo hindi natin nakakasama ang Panginoon Kristo physically, but I believe kung ano ang narinig ni Philip, narinig ni Thomas, yung mga apostles, yung mga disciples, mga kapatid, nung kasama nila ang Panginoon Kristo physically, exactly, yung pa rin po ang naririnig natin sa panahon na ito. At kung sila nakapagtanong, mga kapatid, ng mga ganitong klaseng katanungan, nung kasama nila physically, sa kainan, sa tulugan, sa evangelistic meeting, sa mga preaching, sa mga miracles ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, hindi kaya nakapagtanong din tayo ng mga ganitong klaseng katanungan? Kasi ako'y naniniwala kung ano nararamdaman nila, ganoon din po ang eksaktong nararamdaman natin. Tingnan niyo po. And then, makikita natin dito, sinagot ng Panginoon si Thomas. Ano sabi niya? Alam niyo kagandahan sa Diyos pag sumagot, walang straight to the point. Straight to the point. Tingnan niyo po. Anong sabi ni Thomas? Ano sabi niya? Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Sabi ni Thomas, paano namin malalaman yung daan, Panginoon? Tingnan natin kung ano sagot ni Kristo.
Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And then, if ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth, ye know him and have seen him. Meron pa bang follow-up question si Thomas? Wala na. Wala na po eh. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo is straight to the point. Sabi niya, Philip, ako na yung katotohanan eh. Ako na yung daan patungo sa Ama. So, naliwanagan si Thomas. Si Philip naman. Sabi niya, Philip said unto him, Lord, show us the Father. Show us the Father. Panginoon, nakikita niyo mga kapatid, may kanya-kanyang katanungan sila sa Panginoong Kristo. And then sabi niya, Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Sabi niya, Panginoon, pakita mo sa amin kung sino ang Ama. Tingnan naman natin kung anong sagot ng Panginoong Kristo. Alam mo, ang sarap pag-aralan nito. Oh? Nakikita natin yung conversation from the apostles, from the disciples, from the apostles with the Lord Jesus Christ. At ang sarap sumagot ang Panginoong Kristo. Panginoong Kristo. Tingnan natin, Jesus said unto him, have I been so long time with you? And yet, hast thou not known me, Philip? He that hath seen me, hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Sabi niya, Philip, matagal na tayong magkakasama. Ha? Tapos, tatanungin mo mula sa akin kung sino ang Ama? Alam mo, sabi niya, kung nakita mo ako, nakita mo exactly ang Ama. Sapagkat kung anong eksakto makikita mo sa Ama, makikita mo sa akin. And then sabi ng Panginoon sa kanya, believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Makita niyo po, may tanong pa ba si Thomas? Wala na. May tanong pa ba si Philip? Wala na. Makinig po tayo. Kung ano ho ang nangyayari eksakto sa kanila nung araw, nung panahong ito, mga kapatid, I believe, ganyan din tayo sa panahon natin. Amen. Napakarami natin mga katanungan. Napakarami natin mga katanungan sa Diyos. Pero mga kapatid, yung katanungan ni Thomas, yung katanungan ni Philip, exactly, maaring may tanong tayo na gano'n mga kapatid. Pero ang kagandahan sa atin, ay meron tayong kasagutan. Meron tayong kasagutan. Kaya nga, I believe, Philip, napakaganda yung kalagayan nila, at eksakto mga kapatid, walang pinagkaiba yung kalagayan nila sa kalagayan din natin ngayon. Tingnan niyo po, ay eto na ngayon. Number 1, twofold basis of Philip's discipleship. Anong ibig sabihin ng disciple o discipleship? Discipleship, of course, nanggaling yan sa salitang disciple. It means a learner, a follower. So, huwag niyong kakalimutan yan mga kapatid. Lahat tayo dito ay disciple ng Panginoong Hesukristo. Amen. Lahat tayo dito disciple ng Panginoong Hesukristo. Saan tayo nagsimula mga kapatid? Salvation. Amen. Salvation, doon tayo nagsimula. Then after salvation, anong ginawa sa atin ng Panginoon? Discipleship. Amen? Pero tandaan niyo po ito, every disciple is a believer. Every disciple is a believer. Though, sadly, not every believer is a disciple. Amen?
Of course, naririnig nyo na ito, pero magandang paalala sa atin, every disciple is a believer. Though sadly, not every believer is a disciple. Oh, alam mo, pag lahat ng disipulo, ang tawag dyan ay mananampalataya. Pero nakakalungkot, hindi lahat ng believer ay disipulo. Anong ibig sabihin ng disciple? Tagasunod ni Kristo. Learner, tagasunod, sumusunod. Hindi ka pwedeng tawagin na disciple ka kung hindi ka sumusunod kay Kristo. Pero alam nyo ba, ang special na ginawa ng Diyos sa buhay ni Philip, tinawag siyang apostle. So from salvation to discipleship, and then tinawag siya ng Panginoon to full-time service. At kaya tinawag niya sila na apostle. 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 Full-time service. Alam niyo tayo mga full-time, magpasalamat tayo sa Diyos. Meron tayong special na panawagan. Napakinggan niyo to. Every servant of the Lord is a disciple. Tama? Every servant of the Lord is a disciple. Though not every disciple is in full-time service. Kaya kakaiba itong panawagan ng Diyos sa atin. Hindi lahat ng believer full-time. Hindi lahat ng disciple full-time. Pero kung full-time ka, automatically mga kapatid, ikaw ay disciple. Amen. Kaya napakaganda, sa ulitin ko sa inyo, special ang panawagan ng Diyos sa atin by God's grace sa ating mga full-time. Pero gusto ko makita natin, ano yung batayan, ano yung basihan ni Philip ng kanyang pagsunod sa Panginoon? Number one, the Word of God. The Word of God. Word of God. Always Word of God. Laging salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos. Mga kapatid, Philip was not one follow blindly. He wanted to see it in the scriptures before he would believe. Mga kapatid, ang kagandang kay Philip, tinan nyo ha, ang kagandang kay Philip, let's go to John chapter 1, yung binasa natin kanina. John chapter 1, in verse number 43, tinan nyo po. Ano sabi ni Philip? The day following, Jesus would go forth into Galilee. Anong sabi niya? And find it, Philip, and say it, sabi ng Panginoon, and say it unto him, follow me. Follow me. Sinong nakasumpong sa kanya mga kapatid? Panginoon. Anong sabi ng Panginoon kay Kristo? Follow me. Now Philip was of Bethsaida. Bethsaida. And then, sabi ng Bible dyan, the city of Andrew and Peter, Philip findeth Nathanael and say it unto him, we have found him. We have found him. Sabi ni Philip, nasumpungan na namin, nakita namin. Sino yun? Sabi ng Biblia, of whom Moses in the law. Nakita niyo po? Ano sabi ni Philip? Of whom Moses in the law. And the prophets did write Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Makita niyo mga kapatid, Philip was not one follow blindly. He wanted to see it in the scriptures before he would believe. Alam niyo mga kapatid, ito dapat ang attribute or nature ng ating at ng bawat isa bilang mga disciples ng Panginoong Hesukristo. Amen. Laging ang batayan natin, ang pagsunod natin, hey, hindi tayo sumusunod sa Diyos na parang bulag. Hindi po. Sumusunod tayo sa Panginoong Hesukristo na meron tayong matibay na batayan. Ang simbang ito mga kapatid ay hindi tayo sumusunod mga kapatid, pinapasunod ng ating mahal na pastor na parang bulag. Hindi ho mga kapatid,
pinapasunod tayo sa Panginoong Jesucristo, meron tayong matibay at sapat na batayan at siguradong batayan. Hindi tayo hinihipnotize dito, hindi tayo tinuturuan dito ng panghuhula na katulad ni Kibloy. Tingnan niyo po mga kapatid, tingnan niyo to. In Acts chapter number 17, tingnan niyo po. Acts 17 in verse number 11. Tingnan niyo po. Ano sabi ng Bible diyan? In verse number 11, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. So, tinan niyo mga kapatid, ano ang batayan ng kanilang pagsunod? Word of God. That's why they search the scriptures daily. Makita niyo mga kapatid sa ating simbahan, kaya mga kapatid, nakakaawa ka pag umalis ka pa sa simbahang ito. Oo, salamat sa Panginoon mga kapatid na meron tayong men of God, meron tayong pastor, gabing-gabi na matulog, mga kapatid. Pero makita nyo, by God's grace, salamat sa Panginoon. Alam nyo, hindi madaling magpuyat. Mabuti sana kung magpuyat ka lang na hindi ka nag-iisip. Pero yung nag-iisip ka mga kapatid at nagpupuyat ka, hindi madali yung bakit gumagana yung isip mo, gumagana yung utak mo, kapatid. Ibig sabihin, hindi po pwedeng hindi maapektuhan yung physical na nakatawan mo. Apektado po lahat yan. Tapos kulang ang tulog. Tapos mamaya-maya mga kapatid, magsasalita na naman. Pero ang gusto ko makita nyo dito, araw-araw na pinapakain tayo, binubusog tayo ng salita ng Diyos, sapagkat hindi tayo pinapasunod ng simbang ito na parang bulag na pagsunod, kundi meron tayong ebidensya sa ating pagsunod. Alam nyo ang napakahirap na pagsunod, yung sumusunod ka na para kang bulag. Kaya ang napakahirap yung nagbubulag-bulagan ka. Alam nyo ba yung ang mahirap gisingin, yung nagtutulog-tulugan. Paano mo gigisingin yung nagtutulog-tulugan? Gising nga yan, nagtutulog-tulugan nga eh. Di ba nakakaloko yung nagbubulag-bulagan ka? Mga kapatid, sa simbangin ito, hindi tayo bulag. The truth is, galing tayo sa pagkabulag. At dahilan sa salita ng Diyos, dahilan sa Panginoong Jesucristo, namulat tayo. Ito pala ang Diyos. Ito pala ang totoong salita ng Diyos. Ito pala ang totoong Diyos. Ito pala ang totoong simbahan. Ito pala ang totoong Biblia. Ito pala ang totoong buhay sa mundong ito. Buhay mula sa Panginoong Jesucristo. Ito pala ang totoong pagiging Kristiyano. Bakit namulat tayo sa Kristiyanong walang kwenta, Kristiyano na bulag? Oh, I like Philip. Lagi siyang, Panginoon, why? At pag sinagot ng Diyos si Philip, papaano, Panginoon? Di ba? Kung merong why, merong how. Merong how. Bakit sinagot ka na eh? O, tinan mo, nung sabi ng Panginoon, sabi ni Thomas, Panginoon, sinong daan? Ha? Nagtanong naman si Philip. Lahat yun mga kapatid, very, very clear yung sagot ng Diyos. Kaya dito sa mundong ito, bilang mga members ng ating simbahan, mga kapatid, ang liwanag yung ating kaisipan. Huh? Faith is not a leap in the dark. It's a leap in the book, in the Bible. Ang pananampalataya, alam niyo ba pananampalataya? Ito'y produkto. Faith is the product of living God's Word. Ang pananampalataya ay produkto ng pamumuhay mula sa salita ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya, ito yun eh.
Ha? Pag nakinig ka na nakinig at nakinig ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya. Alam naman natin yan. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Tignan nyo, mula umaga, magdamag yan, mula umaga, tapos, kasi, tignan mo kahit magdamagan, puntahan mo yung account ng ating simbahan, punong-puno ka ng salita ng Diyos. Di po ba? Pwede ka makapakinig. Alam mo kagabi, ikikinig ako ng preaching habang nakapikit. Abay, mas masarap pang patulog yun. Kaysa naman kung ano-ano mga pinapakinggan mo. Di po ba? Kaya nga ang pananampalataya ay hindi ito lukso sa kadiliman. Kundi ang pananampalataya ay laging lukso patungo sa Bibliang ito. Amen, mga kapatid. Tignan niyo po ito. Itong verse na ito maganda. Punta natin. 2 Timothy 1:12. Tignan niyo po. 2 Timothy chapter 1 verse number 12. 2 Timothy chapter 1 verse number 12. Sabi ng Bible dito, 2 Timothy 1:12. Sabi niya, For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep me that which I have committed unto Him against that day. Tignan niyo po. Anong unang nangyari dito? Receive the promise or the promises. And then, persuaded. Receive, persuaded, and then embrace, and then confess. Ibig sabihin, tignan niyo po, no. Anong sabi ni Paul? No. I know. I know. Di ba sabi niya, ano sabi niya dyan? I know whom I have believed. So, no, believe, persuaded, committed. No, believe, persuaded, committed. That's why pastors are to be followed but not blindly. Pastors are to be followed but not blindly. Whose faith follow? Hebrews 13:7. Amen. Hebrews 13:7. Tignan niyo po, punta natin tong Hebrews 11:13. Hebrews chapter 11 verse 13. Hebrews chapter 11 verse 13, sabi ng Bible diyan, this all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confess that they were strangers and pilgrims on this earth. So ano mapapansin natin dyan? Receive the promises, persuaded, embrace, confess. 2 Timothy 1:12 naman, know, believe, persuaded, committed. Committed. Nakikita natin yan, mga kapatid. So anong batayan ni Philip? Word of God. Word of God. Anong batayan mo? Dapat Word of God. Amen. Word of God. Pangalawa, anong batayan ni Philip sa kanyang paglago, mga kapatid? Number one, Word of God. Word of God. Anong batayan ni Philip bilang isang disipulo? Word of God. Anong batayan ni Philip sa kanyang kaligtasan? Word of God. Anong batayan ni Philip, mga kapatid, sa lahat ng anggulo ng kanyang buhay, nung siya'y naging disipulo ng Panginoon Kristo, nung siya'y naging apostle ng Panginoon Kristo? Word of God. Word of God. Word of God. Anong batayan natin pag may katanungan tayo sa Diyos? Word of God. Bakit nandito yung sagot? Anong batayan natin pag may problema tayo? Word of God. Anong batayan natin, mga kapatid, pag nagdududa tayo? Word of God. Anong batayan natin pag tayo depressed? Word of God. Huwag tayong lalayo sa ating pastor. Huwag tayong lalayo sa Bibliang ito. Huwag tayong lalayo sa ating simbahan.
Bakit? Ito nga yung instrumento mula sa pagkabulag na kalagayan natin at ngayon mga kapatid, maaliwalas ng buhay natin. Pangalawa, anong batayan ni Philip? Personal experience based on the person of the Lord Jesus Christ. Na makinig tayo. Salvation by faith produce a personal experience. Salvation by faith produce a personal experience. Na balikan natin yung binasa natin. Tingnan nyo. John the Baptist, meron siyang personal experience sa Panginoong Hesukristo. Amen? Na makita nyo dito, makita nyo si John the Baptist, sabi ng Bible dito sa verse number 15, John bare witness of him and cried, saying, this was he of whom I spake, he that cometh after me is preferred before me, for he was before me. Paano nasabi ni John the Baptist ito? He was, sabi niya, he that cometh after me is preferred before me, for he was before me. Samantalang alam ni John the Baptist na mas matanda siya ng 6 months. Pero bakit nasabi ni John the Baptist na mas nauna sa akin ito? Bakit? Because John the Baptist knows the Lord Jesus Christ that He is God. That He is God. And then sabi ng Bible dyan, sa verse number 16, of His fullness have all we have received. Wow! Amen! Tignan nyo, pag pinipreach sa atin ang salita ng Diyos, anong natatanggap natin? The fullness of God. Have all we have received, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. And this is the record of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who art thou? Tinanong nila si John the Baptist. Sinabi nila, sino ka? Alam mo sagot ni John the Baptist, and he confessed. And he confessed. Bakit? Bakit merong confession, mga kapatid, si John the Baptist sa Panginoong Jesucristo? Sapagkat meron siyang personal experience sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, maaring yung iba hindi ayaw maniwala sa ating testimony mula sa Panginoong Jesucristo, pero hindi natin pwedeng i-deny na meron tayong experience from the Lord Jesus Christ, from the person of the Lord Jesus Christ. Alam mo, nung linggo po, nung umaga nag-soul winning ako doon sa may hanggang nakarating ako doon sa may Luwakan. Tapos may naka-standby doon ng mga kabatayang people. Sinerang ko. And then tumanggap naman. Tapos siguro mula dito hanggang doon kay Sir Michael, may nakahintong motor. May nakahintong motor. Hindi ko naman pinapansin. Sabi kasi nagsishare ako. Mamaya-maya pagkatapos ko, sabi ko sa mga kabataan, punta kayo sa church kasi anniversary. 5 sila o 5. Nakapunta naman. Pumunta sila. And then, mamaya, wala na sila. Lumapit na sa harapan ko na yung nakamotor. Tapos, tinanggal yung helmet. Yung pala, yung asawa ni Gracer. Hindi ko na kukwento yung pangyayari, pero sabi niya, Pastor, alam mo, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pag nakikita kita, kasi lagi kita nakikita dito, sa soul winning kami san, nagkakasabay tayo na sasakyan. Pero, Pastor, sabi niya, matagal na wala na ako sa simbahan, pero gusto kong bumalik. Ang dami niyang, iniwan niya si Grace, gano'n, hanggang sa may kasama siya, pero sabi niya, alam mo, Pastor, hindi ko pa rin pwedeng kalimutan na kayo yung pastor ko. Matagal nang wala yon. At kung ano namang nangyayari sa kanya,
ako titingin sa kanya, Brad, hindi ka ligtas. Brad, wala kang Diyos. Sapagkat alam ko yung pinagagawa niya. Pero siya mismo na nagsasabi. Tapos sabi niya, Pastor, diyan na po kami titira sa malapit sa church. Parang nilalapit kami ng Panginoon sa simbahan. Tapos sabi niya, Pastor, gusto kong dalhin yung dalawang anak ko. Alam mo kung tayong titingin sa kanya, hindi ka totoo. Sasabihin ba natin na sinungaling siya? Meron siyang personal na karanasan mula sa Diyos. That's right. Maring tayo ayaw natin maniwala ang mga sinasabi ng iba. Pero siya mismo hindi mo pwedeng i-deny yun. Because salvation by faith produce a personal experience, a new life, answered prayer, spiritual blessing, all part of Christians experience. Mga kapatid, lahat ng dami natin naranasan. At hindi natin pwedeng i-deny ito. Pero makinig kayo, experience must always remain secondary to the Word of God. Experience must always remain secondary to the Word of God. Alam niyo, bakit? Kasi dapat tayo number one, fact dapat muna. And then faith, and then feelings. Fact, faith, feelings. Fact means something that truly exists or happens. Something that has actual existence. Reality. Pag may karanasan tayo, ito lagi na uuna. Tignan nyo to. Isa sa Acts chapter number 8. Acts chapter 8, verse number 32. Makikita natin dito. Sabi ng Bible dito, Acts 8:32. Sabi ng Bible, the place of the scripture which he read was this: he was led as sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before the shearer, so opened he not his mouth. Ano makikita natin dito? Scripture. Scripture. Yan yung fact. Scripture. In verse number 37, makikita natin dito, sabi ng Bible diyan, then Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest, and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Ano makikita natin dito? Faith. Faith. And then 39, makikita natin dyan, and when they were come out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way. What's the last word? Rejoicing. That's feeling. Feeling. Kasi tao tayo, may pakiramdam tayo. Amen? Hindi mo pwedeng itanggalin sa atin yan. Pero, mga kapatid, masama ba? Alam nyo, wala nang pinakamasayang buhay kundi yung joy mula kay Kristo. Amen, amen mga kapatid. Wala nang pinakamasayang buhay mga kapatid kundi makakilala kay Kristo Jesus. Amen mga kapatid. Wala na akong sasaya dyan. Tingnan nyo po. Pero bago tayo merong hindi maipaliwanag mga kapatid na joy, paano nangyari? Fact, faith, and then feelings. Masama bang maging masaya mga kapatid? Hindi masaya, hindi masama. Sapagkat ang katunayan, ang pinakamasaya at totoong kasiyahan ay kasiyahan mula sa Panginoong Kristo. Tingnan mo yung eunuch with Philip. Nung naligtas yung eunuch mga kapatid at nagpabautismo, ang sabi ng Biblia, naghiwalay sila ng Philip na masaya. Mga kapatid, bagamat hindi na sila nagkita, pero ano ang magandang paghiwalay nila? Rejoicing, joy. Saan nanggaling yung joy nila? Nanggaling mga kapatid sa Panginoong Hesus Kristo. Di ba?
Minsan pag may problema tayo mga kapatid, pero pag nakapakinig na naman tayo ng salita ng Diyos, merong deep inside na joy meron tayo. Pag nag-soul winning ka mga kapatid, merong deep inside sa atin na nararamdaman natin na hindi natin maipaliwanag, pero merong joy. Just like Philip, just like the eunuch. Amen. Masaya sila naghiwalay. Bakit mga kapatid? Dahilan sa Panginoong Jesucristo. Isipin niyo mga kapatid, kung ang buong pamilya ninyo, ligtas lahat yan. Buong pamilya ninyo, miyembro sa simbahan na ito, miyembro sa ating simbahan. Mga kapatid, yan yung pinakamasaya sa pamilya ninyo na dapat ninyong ikip, dapat ninyong palaguin, dapat ninyong panatilihin. Huwag kayong hiiwalay kay Kristo, huwag kayong hiiwalay sa Kanyang salita, huwag tayong hiiwalay sa Kanyang simbahan mga kapatid, sapagkat ito talaga ang totoong source ng ating joy mga kapatid. Unspeakable joy. Unspeakable joy. Wag feeling muna. Wag yung feelings muna. Ha? Alam mo, pag pakiramdam muna, bago pananampalataya, bago ka maniwala, bago yung salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay huli, fake na pananampalataya, fake na joy yan. Peking kasiyahan yan. Pekeng kagalakan yan. Pero pag nauuna mga kapatid, ang salita ng Diyos at maniniwala mong salita ng Diyos, and then joy, yan yung totoong joy. Oh mga young people, meron kayong sariling joy. Nagsasarili kayo minsan. Sino yon? Si Sister Joy. Fake yan. Ha? Naalala niyo si Paul nung isinulat niya ang Philippians? Ha? How many times na binanggit niya yung salitang joy? Rejoicing. Rejoice. Always. And I say again, rejoice always. Rejoice always. Nasaan si Paul? Alam natin yan. Nasaan si Apostol Pablo nung sinulat niya ang Book of Philippians? Nasa loob ng kulungan. Sino po ang masaya sa loob ng kulungan? Sige nga, tayo nga, COVID lang ito, hindi na tayo masaya. Yung mismong aktual na nandoon ka sa kulungan, kulungan na talagang kulungan. Doon ka nadudumi, doon ka naiihi, doon ka pakakainin kung may magpapakain sa'yo. Hindi mo alam kailan ka makakalabas. Pero, alam nyo ba, merong kagalakan si Apostol Pablo na wala sa mundo. Ha? Amen? Mga kapatid, kagalakan na totoong kagalakan yon. Kaya mga kapatid, nakakaiya pag masaya, mas masaya yung mga taga-mundo kaysa tayo. Oh, hindi ako papahayag nun mga kapatid. Mas masaya sila kaysa sa akin. Samantalang alam ko na meron akong karanasan sa Panginoong Jesucristo. Ha? Tingnan niyo po. Balikan ko lang sandali ito. John chapter 1. Tingnan niyo, ano sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, no man had seen God in verse number 18. At any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. And this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who art thou? Pero tinan niyo po, and he confessed and denied not. Amen. Hindi nag-deny si John the Baptist, kundi kinonfess niya. But confess, I am not the Christ. Sabi niya, hindi ako si Kristo. Hindi ako si Kristo. Bakit? Kasi, eksakto nakikita kay John the Baptist yung katangian ng Panginoon Kristo. And they asked him, what then? Sino ka nga? Art thou Elias? And he said, I am not. Art thou that prophet? And he answered, no, hindi ako to. Then said they unto him, who art thou? That we may give an answer to them that sent us.
What sayest thou of thyself? And he said, I am the voice of one crying in the wilderness. Amen. Make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Alam nyo, ito napakaganda. Ang bawat anak ng Diyos, dapat tayo ay voice ng Panginoong Kristo. Amen. Boses tayo. Yung testimony natin, mga kapatid, dapat boses ng Panginoong Kristo. Kaya di ba, kitang-kita, sabi nga ni John the Baptist, hindi ako si Kristo. Pero pinipilit nila kasi parang ikaw si Kristo. Di ba? Kaysa naman, Kristiyano ka, pero parang hindi ka Kristiyano. Samantalang yung hindi Kristiyano, nagkikristyanuhan. Samantalang yung nagsasabing ligtas tumanggap kay Kristo ay hindi nagkikristyakristiyano, hindi makita sa kanya si Kristo. Samantalang yung walang mga patutuo na tumanggap kay Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, sila yung nagpupumilit na hindi Kristiyano ako. Bakit? Kasi hindi ako Muslim eh. Pero tayo, mga kapatid, ang hirap makita si Kristo. Ha? Alam mo, mga kapatid, kahit na balik-baliktarin mo, kung totoong tinanggap mo si Kristo, hindi mo maitanggi na talagang totoong ligtas ka. No? Sabi nga ng Biblia, the just shall live by faith. Yan dapat ang iisang buhay, dapat ang buhay natin. Buhay mula sa salita ng Diyos. Buhay mula sa Panginoong Jesucristo. Kaya tignan nyo sa ating simbahan, ang liliwanag yung mga messages na naririnig natin. Amen, mga kapatid. Ang liliwanag eh. Bakit? Kasi maliwanag yung salita ng Diyos. Kaya dapat yung buhay natin ay laging base sa salita ng Diyos. Huwag tayong magbase sa feelings natin. Amen. Kasi pag feelings, then faith and fact, delikado ang pupuntahan mo. Kaya lagi dito tayo para hindi tayo maliligaw. Tignan nyo, anong source ng ating pastor, mga kapatid? Dito naman. Yung Sabat-Sabat, Biblia plus Jollibee. Jubilee. Ito na. Kaya hindi tayo King James also. Ha? Tayo po'y King James alone. Isa lang ang Biblia natin. Isa lang. Wala na tayong ibang source, mga kapatid. Amen. Wala na tayong ibang source. Wala na. Bible lang, sapat na ito. Ito na yung preserved. Ito na yung final authority natin. Wala na tayong dapat hanapin pa. Hindi na natin dapat dagdagan pa ito. Sapat na ang Biblia, mga kapatid, sapagkat hindi ito gawa ng tao. Sabi nga ni Pastor, how can we debate that is already settled in heaven? Sino ka ba para debatehin ito? Wala ka pa, kapatid, nasa langit na ito. Thy word, O God, is settled in heaven. Sino ka? Anong karapatan natin? Saan nanggaling yung talino mo para debatehin mo ito? Kapatid, sino man na makipagdebate sa Biblia, demonyo lamang makipagdebate sa Bible. Pero kahit na debatehin mo ito at debatehin mo na ito, kailanman hindi ka magtatagumpay. And you can never defeat the Bible. Ako sapat na to.
Sapat na meron akong pastor, sapat na meron akong simbahan, sapat na meron ako. It's only a foolish man ang isang taong didibate dito. Okay na to sa akin. Bahala kayo, bahala yung iba kung saan sila kung ano pang mga source nila. Philip, eto lang. Personal na experience ni Philip, nagmula sa kanyang kaligtasan. Sinong kaligtasan? Sino daan patungo sa langit? Katanungan ni Thomas, sabi ng Panginoon, ako Thomas. That's why experience must always remain secondary to the Word of God. Laging ito. Salamat, nandito ako sa simbahan na hindi ako tinuturuan ng emotion. Emotion nandyan. Pero dapat mga kapatid, bunga yan ng salita ng Diyos. Bunga dapat muna yan ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya nga ang kagandahan dito, pag mali ka, mali ka. Pag sinabi ng Biblia, yes, yes yan. Pag sinabi ng Bible, no, no yan. Pag sinabi ng Panginoon, Biblia, kapatid, na mali, mali yan. Pag sinabi ng Biblia, tama, tama yan. Alam nyo, yan yung isang bagay na gustong-gusto ko sa ating simbahan. Sa tigas ng ulo ko, walang magsasabi sa akin na, mali yan, nako. Maluloko ako sa katigasan ng ulo ko. Hindi lang, alam nyo, gustong-gusto ko yon. Pag sinasabi ni Pastor nung araw, maalala ko, dito pa tayo noon, lagi akong, lalo nung nakagawa ko ng kasalanan, lagi akong hinahanap sa harapan. Nasaan na naman si RJ? Tinitreasure ko yon. Salamat na meron akong pastor na pag nagkamali ako, sabi niya, umupo ka dyan. Umupo ka dyan. Bakit? Kailangan kong ituwid yung pagkakamali ko. It's only a foolish man. Alam mong mali ka, ayaw mong ituwid yung pagkakamali mo. Kahit sino tayo. Front tayo ng pagkakamali. Pero salamat mga kapatid, pag nagkamali tayo, meron tayong Word of God. Meron tayong salita ng Diyos. Pag mali ka, ang gandang straight to the point. Pag mali ka, kahit sino ka, kahit anak ka ng pastor, kahit assistant ka, kahit na cameraman ka, kahit na nagpapiano ka, kahit na nagpipreach ka na dito, kapatid, pag mali ka, sorry ka, mali ka, pero kailangan mong ituwid yung magkakamali mo. That's the Bible. Yan yung simbahan ko. Yan yung pastor ko. Praise the Lord na meron akong pastor na ganyan. Pag mali ako, hindi ako tinatapik sa balikat ko. Praise the Lord, mali ka. Hindi. Mali ka. That's right. Pag nagbigay ng malaki sa offering, mahirap sawayin. Kahit mali na, parang tama. Pag-aralan niyo po yung buhay ni Saul. Alam niyo ba kung ano sinunod niya? Yung boses ng tao. Bakit? Ano sabi? Because I feared them. So, bakit sinunod niya? Yung boses ng mga tao, hindi niya sinunod yung boses ng Diyos. Bakit? Kasi maaring mas close siya sa mga tao, samantalang yung mga taong ka-close niya, hindi naman sila close sa Panginoon. Kaya nakakatakot ang relationship, anumang relationship, na wala dyan ang Diyos, mga kapatid, nakakatakot isang araw. Kayo ang mortal na magkakaaway. Any relationship, mga kapatid, na wala munang magandang relasyon sa Panginoon, isang araw relasyon yan, naggera balang araw. Salamat sa Panginoon. Dito, ang ating samahan dito, mula sa ating mga tahanan, walang iba kundi salita ng Diyos. Mali si tatay, sorry, mali ka. Pag Biblia nagsasabi. Pag mali si nanay, sorry, mali ka. Hindi mo pwedeng ituwid, baluktutin ito. Pag mali yung mga anak natin, mali yan. Bakit? Biblia ito. Fact, faith, feelings.
Anong batayan ni Philip? Bible? Personal experience. Mula dito. Tumayo po tayo lahat. Praise. Let's come to God. Alam po ng Diyos kung anong kalagayan po natin. Father, thank you for your words, oh God. Thank you for using Pastor RJ. Please continue to speak to the hearts of your people, please. Thank you for bringing us here tonight, and thank you for using him. Bless your people, oh God, in Jesus' name. Amen. All right, thank you. May be seated. Well, you got something from the Word of God tonight. Amen. If you got something, say aloud, amen. Amen. Amen.